Hi guys, it's another episode of A Day in a Life at Quezon Province. Let's go! Hi guys, samahan niyo muna kami ni Babe sa techie date namin ngayon sa SM Lucena City dahil may bibilhin kaming technology. Huy! Sa bypass road na kami dumaan dahil mas mabilis dito. And guys, parang lubak na may konting daan yung daan dito. My goodness. Nga pala, ngayon lang din ulit kami babalik ng SM Lucena City after nung date namin last Christmas. Wala naman talaga kaming balak mag-SM kaya lang kailangan talaga to ni Babe. Maaga nga kami nagpunta ng SM kasi nga may commitment ako mamayang hapon. After almost 1 hour is nakarating na rin kami ng SM Lucena City and nagpark na rin kami agad. 20 pesos nga lang pala yung mga parking fee dito pero sa Manila it's 50 pesos na. My goodness. Syempre after namin magbayad ng parking is pumunta na kami doon sa parking lot. And buti na lang merong malapit doon sa entrance and exit. At dito kami nagpark para hindi mainitan yung upuan kasi masakit sa puwetan. Huy! So hinintay ko muna makapagpark na maayos si Babe para matanggal ko yung helmet ko. Diyan nga, tinanong niya ako kung anong oras na. Kaso maling oras pala yung nasabi ko kasi 10:40 pa lang pero 11 yung narinig niya. So niremove ko lang yung blazer ko para ilagay ko lang siya sa may balikat. So papasok na nga kami ng SM dahil init na talaga kami sa labas. And after a few walks is nandito na kami sa loob guys. Ang sarap sa pakiramdam, ang lamig. And napansin ko lang din, wala masyadong tao during this time. So, we decided to eat muna bago kami pumunta sa 3rd floor. Baka kasi mamaya sa sobrang gutom namin ay mali na yung desisyon na ginagawa namin sa buhay. Hoy! Decision! So, this is the first time na itatry ni Babe yung bonchon kasi hindi nga siya palalabas. Habang may tao pa sa counter is pumili na kami ng aming mga order para dire-diretso kasi wala naman masyadong pila. Ano bang gusto mo? Yung chicken lang? May plain lang? So, we decided to get a chicken meal and magkaiba lang yung flavor namin. Yung sa kanya is spicy chicken and yung sa akin is honey citrus. After giving out our orders is nagpay na rin kami agad. Siyempre, siya yung taya. Huy! Habang naghihintay ng order, naghanap na rin kami ng table at dito kami napunta sa malapit sa counter. Habang naghihintay kami ng order, ay siyempre nag-chismisan kami. Timelapse muna kasi baka marinig nyo. Eme! So, maya-maya pa nga ay dumating na rin yung order namin. Kumain na rin kami ng mabilis para makapag-ikot-ikot pa kami. So, nabusog agad kami sa meal namin and iti-take out na lang namin yung burger na natira. Kaya nag-request kami ng paper bag. At dahil wala kaming dalang water, nag-request na lang kami ng service water. And after that, dumiretso kami ng National Bookstore kasi may kailangan akong bilhin. Kaso, wala pala doon. Kaya pumunta na kami sa 3rd floor para bumili nung kailangan talaga naming bilhin ngayon. Love. Dahil ngayong araw nga, ay bibili ako ng sarili kong iPad. Go. iPad! Hoy! Graduation gift niya nga daw sa akin. Kaya lang next year pa yung graduation ko. Kaya next year na lang daw kami bibili. Guys, hindi talaga. Hindi kami bibili ng iPad. Kasi cellphone ni Babe yung bibilhin namin. Kasi after 4 years, sumuko na yung Realme niya. Magkano ba budget mo? Magkano ba budget mo? 1K. Lo. Wow. May nagustuhan ng unit si Babe at ito papabuksan na kasi sure na bibilhin niya na. May free smartwatch kasi to kaya ito na yung bibilhin niya. Pero guys, sa totoo lang, as a marketing student, hindi talaga yun free kasi kasama yun sa binayaran nyo. Huwag kayo maingay. Eme! Siyempre, hindi ako masyado nakikialam kasi kung gusto niya yun. And itong nagustuhan niya is Huawei Nova 12 SE yata. I'm not sure. Yung available na color na nga lang daw sa free smartwatch is color pink. Pero nagsuggest naman sila na pumili sa Shopee if ever gusto palitan. Kailangan mo lang i-connect sa Bluetooth yung phone and yung smartwatch mo para ma-receive mo rin yung mga notification from your phone. After ni Kuya maayos yung unit is nagbayad na rin kami agad para makauwi na rin kami. So ito yung likuran ng cellphone ni Babe and black yung kinuha namin para hindi masyadong dumihin. After nila mag-picture ni Kuya for proof, bumaba na rin kami. So, nauna ako sa kanya, hindi ko alam. Sa kabilang way pala siya dumaan. Kaya yung ginawa ko, umikot pa ako sa kabila para hindi niya rin ako makita. So, habang papalapit ako sa kanya, sumakay na siya ng escalator pababa, may dadaanan pa ako doon sa kabila. Uy! Di yan nangyari, may dinaanan lang ako, tapos bumaba na rin ako, sa Watsons na lang kami nagkita. And after namin sa Watson, syempre, uwian na. Hi guys, we're going home na. All of that.
nga yung pinaka-paborito kong part ng aming pagro-road trip. Yung pauwi or palabas mula sa First Ridge kasi tanaw na tanaw mo ang bundok Banahaw. Alauna na kami nakauwi at pagkarating ko ay nag-ayos ulit ako para naman sa commitment ko ngayong hapon. May kumuha nga ulit sa aking magsasagala kaya ayun mag-ayos ulit tayo. And after few hours is nandito na ako guys. First time ko nga magsagala dito sa Puokan na to. Kaya hindi ko alam kung gaano kahaba yung procession na gagawin namin. Kaya sa loob ng gown ko ay naka-crocs lang ako kasi para comfortable. Nga pala guys, hindi ko napakita yung aking final look but this is how it looks like. So I represented Sitio Ilaya on this sa gala. And bawat sitio is meron din silang representative. Sobrang daming participants, 'di ba? So this time, I was all by myself. Wala din yung boyfriend ko kasi may ginagawa siya, may trabaho siya, guys. And buti na lang sobrang caring din ng mga nandito or kasamahan namin. Tinulungan din nila ako sa pagbuhat ng gown ko. Hindi ko man natanong yung pangalan nyo, pero thank you so much. At dahil nga sa linang ito ginanap, wala masyadong sementadong daan at puro bato-bato. Pero ang pinaka-exciting part naman dito is yung mga agawan. Ayan. Talagang makikipagbardugulan ng mga person para makakuha ng mga timba o kung ano mang nakasabit. Kasi karamihan dyan may pera, may mga gamit sa bahay, ganyan. At dito na lang ako natawa dahil binitbit na talaga nila yung paagawan. As in yung buong kawayan, higit-higit nila. So ngayon lang kami nagkaharap-harap ng mga nasa harap namin kasi umikot lang kami dito sa bahay ng presidente. At talagang bawat isa ay pinaghandaan ng ganitong sagala. So may inikutan ulit kaming bahay ng presidente kasi ipamimigay daw yung mga merienda para sa mga nag-participate. Kumuha ako ng tubig and isang biskwit para ma-merienda ko mamaya. At dahil nga may sarili naman akong gown na ito na yung ginamit ko, ito rin kasi yung ginamit ko nung last sa gala pero hindi ganito kabulad dahil wala akong petticoat. Sa panahon kasi ngayon, hindi na talaga biro ang presyo ng mga gown sa palengke. Lalo na kung kilala na yung mga designers. So after ilang ikot, nandito na kami sa magandang daan as in sementado na siya guys. At sa totoo lang, sobrang sakit na ng mga binti ko kasi kakalakad. Hindi naman kasi ako talaga sanay maglakad na. And almost 6:30 na yata nito nung nakabalik na kami sa basketball court. And nandito na rin si Babe para sunduin ako. Dito mo makikita na sobrang dami talagang nag-participate sa sagala na to. So, pinicturean lang ako ni Babe dito sa may harapan para may souvenir nga daw ako dito sa sagala na to. Hindi ko alam pero nakikita ko yung sarili ko sa loob ng music box. I will always be grateful for your presence, Babe. Thank you so much. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, makikita nyo dito sa basketball court kung gaano karami yung mga nag-participate sa sagala na to. Thank you so much po sa nag-organize nito at nagbigay sila ng dinner. Thank you rin kay SK Dean for inviting me here. After that, umuwi na rin kami agad kasi nga fiesta din kinabukasan dito sa amin. So, kailangan namin mag-prepare ng mga handa. Pogi naman ang baby ko na yan. Maaga pa lang ay naghahanda na kami ng mga table na gagamitin ng mga bisita. At hindi ko alam kung ano nangyayari dito sa pinsan ko. Lakas ng amats ba? At dahil nga patanghali na, ay kailangan na namin magmadali. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng tumulong sa pagluluto, sa paghahain at paggagayak. Hindi po magiging successful kung wala kayo. At ang kulit talaga ng pinsan ko na yan. Tinan mo naman kung ano pinagagagawa. Tinulungan na rin ako ni Babe magbalot ng mga pinggan para less na sa paghuhugas ng pinggan. Kasi nga, sobrang hirap ng tubig dito sa amin. Tayo ay magsiserve na ng kanin. Excuse my bare face kasi wala pa talaga akong time para mag-ayos. Kasi syempre, kailangan muna natin tumulong bago tayo mag-ayos ng sarili. Ito nga pala yung handa namin. Meron kaming puchero, afritada, tapos may fried chicken, and syempre rice. Maya-maya pa, ay dumating na rin mga bisita ni Papa, like yung mga kamag-anak, mga kumpare, at yung mga kasamahan niya sa barangay hall. Maraming salamat po ulit sa mga nakifiesta sa amin, at sana po ay nabusog kayo. After namin mag-asikaso ng mga bisita at nag-alisa na sila, ay dumiretso naman muna kami ni Babe kay Inay dahil hindi ko na siya nadadalaw. Nag-crave nga ako sa Bastekoy and dito sa shawarma kaya bumili muna kami bago kami pumunta dito. Kung naririnig nyo ay may klase rin ako as in online class. And buti na lang hindi masyadong mainit dito ngayon kasi anong oras na rin, mga bandang alas 4 na rin yata to. Inay, konti na lang 4 year na po ako. Nakasanayan ko na rin kinakausap si Inay dito sa puntod niya kasi dito ko nalalabas yung mga iba kong problema. At nag-update rin ako sa kanya kung ano ba nangyayari sa buhay ko. Naalala ko kasi palagi niyang tinatanong kung anong year na ba ako kasi lagi niya nakakalimutan since iba na nga yung panahon ngayon or iba na yung grading ngayon. Nagpalipas lang ako ng oras dito hanggang maubos namin yung pagkain namin and of course, after nung class ko. Pagkatapos ng ilang minuto ay umuwi na rin kami ni Babe pero napadaan kami doon sa mga kabataan na naglalaro.
Ngayon nga lang ulit ako nakapanood ng mga ganitong palaro dahil nga madalas naman ako ay nasa Manila. Kung hindi ako nagkakamali, Palo Cebo ang tawag dito kung saan kailangan akyatin yung isang tore ng kawayan na yan para makuha yung banderitas or something sa taas. 1,000 yung nakadikit dun sa taas. Kaya kung sino man manalo dun, is sa kanya yung 1,000 syempre. Hindi lang ito basta kawayan na nakatayo kasi guys, sobrang malangis talaga at madulas. Kaya kailangan ng teknik ng mga kabataan. Yung iba is pinupunasan nila, yung iba naman ganyan yung pag-akyat. Basta makarating sila sa dulo. Kaya lang natatakot ako para sa kanila kasi baka pagdating sa dulo ay mabali ang sanga tulad ng leron-leron sinta. Bukod nga sa Palo Cebo ay meron ding agawan ng biik at itong biik na to is Tagalog. And yung nakikita nyong puti, English daw yun. English! Maya nga, nagsimula na rin yung agawan kaya ayun na yung mga participants, 5 kalalakihan. Kung nakikita nyo, mga nakapiring sila at kung sino man na makahuli dun sa biik ay sa kanya yung biik. Hindi lang mga participants sa mga nagkakagulo, pati na rin yung mga nanonood. So sobrang hirap nga hulihin, ay naglaro na lang yung iba sa putik. At kahit tipong abot kamay mo na, hindi mo talaga mahuhuli kahit ano pang gawin mo. At nahuli na nga yung biik na Tagalog. So, may winner na. So, outfit check muna tayo guys before kami pumunta ng basketball court kasi lalaro si na Papa ngayon. Nanonood tayo. Let's go! So, napansin ko na hindi pala naglalaro si Papa. Kaya ang ginawa namin ni Babe ay syempre nagmukbang muna kami sa gilid kasi nagustuhan namin yung dynamite dito sa may crossing. Nag-request din ako sa kanya na palagyan niya ng cheese powder kasi mas gusto ko yung meron. And here he comes! Yummers! Hindi pa nga nakontento at kumuha pa siya ng chicken balls. Charot. So last quarter na guys, and hindi ko alam kung bakit hindi pinalaro si Papa. Maybe because nag-inom siya or amoy alak siya siguro. Kasi hindi niya alam na may laro, so nakapagtagay ng konti. Pero at least panalo sila guys. At dahil nga hindi ako nanonood ng TV, girl, sabi ko linggo ko aalis. Pero inabutan ako ng bagyo, as in signal number 3 pala kami dito or signal number 2. Kaya ayun na nangyari, stay at home muna ang mga person dahil nga malakas ang bagyo. As in sumasayo yung mga puno at ang dami nang nabagsakan ng mga sanga. Kaya kinabukasan, sinigurado ko talaga na makakauwi na ako ng Paranaque dahil nga marami akong pending. So ayun lang guys, thank you so much for watching this video and see you on my next one. Comment down below your vlog suggestions. Bye!